Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. The secret of being thankful. So yesterday na pag-aralan natin na isa sa mga sikreto para tayo po ay malakas spiritually ay yung lagi tayong magalak. Today, dagdagan po natin yan. Kailangan matutunan natin na sa buhay na ito, lagi rin tayong marunong magpasalamat. At yan ang isa sa mga mahalagang katangian na dapat po taglayin natin bilang mga believers. Masanay tayong laging nagpapasalamat sa Diyos. So bakit tayo dapat laging magpapasalamat? Mapapansin niyo pong sanlibutan hindi po nila gawian. Mas madali sa kanila ang magreklamo. Mas madalas nilang pag-usapan yung mga problema sa pamilya, sa politika, sa mga issues na mayroon sa ating pong society at yung mga problema ng mundo. Kaya pagka pinag-uusapan na yan, sa halip na mauwi po sa masaya yung usapan, puro po reklamo maririnig natin sa mga taga-sanlibutan. Tayo pong mga believers, kakaiba po tayo. Dapat po trained tayong magpasalamat. Kaya sa New Testament, mababasa niyo po paulit-ulit yung salitang thanksgiving, being thankful, at lagi po tayo dapat natututong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kasi may dahilan po kung bakit tayo dapat laging thankful sa Lord. Unang-una po, dapat maintindihan natin na God has provided everything we need for life and godliness through Christ Jesus. Ibig sabihin, lahat ng ating pangangailangan sa buhay na ito na-provide na po ng Panginoong Jesus. Kasama po yan sa ating mga tinanggap na benefits nung siya po ay namatay sa krus. Ang sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 3, everything we need for life and godliness. So kung ibinigay na pala sa atin, ang kailangan na lamang nating gawin ay magpasalamat. Pangalawa po, bilang mga anak ng Diyos, dapat po ipagpasalamat natin itong inheritance na ito palagi. Yun po ang sinasabi ng Colossians chapter 1 verse 12, kasi nalulugod po ang Diyos kapag lagi tayong nagpapasalamat sa Kanya. So being thankful, napakahalaga na dapat i-train natin yung sarili natin na laging nagpapasalamat. Kasi unang-una po, dinadala tayo sa sentro ng kalooban ng Diyos. Kung tayo po ay laging nagpapasalamat. Kasi sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, binasa natin kanina sa English Bible, give thanks in all circumstances, sa lahat daw po ng pagkakataon, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ibig sabihin, alam ng Diyos yung sitwasyon mo. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Alam niya yung para sa iyo at inihanda niya ito ahead of time. Kumbaga meron siyang plano at purpose sa iyong buhay. Kaya everything na nangyayari sa iyo ngayon, huwag ka dapat magreklamo kasi may purpose ang Diyos yan. Ang kailangan mo lamang gawin ay pagkatiwalaan siya. So, yun ang mahirap minsan sa atin, kasi pagka hindi na natin tinanggap yung mga bagay na hinihingi natin, akala natin hindi na concern ang Lord. Pero alam ng Lord yung the best. Alam ng Lord yung para sa iyo sa takdang panahon. At alam ng Diyos kung ano yung hindi mo rin kailangan. Kaya kung ikaw ay isang believer, dapat ma-develop sa iyo yung total na pagtitiwala sa Diyos. Kasi pag hindi ka naging mapagpasalamat, mapupuno ka ng doubts, ng worries, and fears. Yan ang nangyayari sa marami sa atin kahit Christian na. Nababalisa tayo. At para bagang iniisip natin, hindi naman yata in control si Lord Yun po. So, kailangan po lagi tayong magpasalamat para mawala po sa atin yung maling kaisipan patungkol sa Lord. At iisipin natin palagi na ang Diyos ang may hawak ng lahat-lahat and He is in control sa buhay nating mga believers. Pangalawa po, yung pagiging mapagpasalamat, yan po ay sign ng spiritual maturity. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 7, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thanksgiving.
Sa ibang translation po, with thankfulness. Ngayon, alam niyo ba na ang Christian growth ay nadidetermine po yan sa pamamagitan po ng pagkontrol natin ng ating mga pananalita. Yung po ang sinasabi ng James chapter 3 verse 2, kung kaya nating kontrolin yung ating tongue, tayo daw po ay matured. Ano po? At ang sabi sa Ephesians chapter 5 verse 4, nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. Ibig sabihin tayong mga believers, dapat po walang puwang sa ating mga bibig yung mga malalaswang pananalita, yung walang kabuluhang pananalita, at yung mga pagbibirong masama. Ano po? Kasi dapat po ang nag-uumapaw po sa atin ay yung pasasalamat. Kaya pagka ang Christian ay matured na, makikita nyo iba na siya manalita. Ano po, lagi nang nag-uumapaw yung pasasalamat sa kanya pong bibig. Ano po? Panghuli, ang pagpapasalamat po, it glorifies God in every situation. Kahit ikaw ay nanduro sa pinakamahirap na sitwasyon ng iyong buhay, kung ikaw ay marunong magpasalamat, mararanasan mo ang Diyos nakikilos sa iyong buhay. Kaya pansinin niyo po, no, ang unang tinuturo sa atin sa praise and worship ay yung tayo po'y laging magpasalamat. Kasi uunahan natin yung pong mga kaisipan na ipinapadala sa atin ni Satanas, yung mga problema na nagpapabigat sa ating buhay. Kailangan po laging mauuna si thanksgiving sa lahat po ng ating ginagawa. Whether we pray, whether we praise and worship God, sa lahat po ng gawain na gagawin natin patungkol po sa Panginoon. Kasi sabi sa Colossians chapter 3 verse 17, and whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of our Lord Jesus, giving thanks to God through Him. So ganun po dapat tayong mga believers, ano po, sa lahat ng ating ginagawa. Gino-glorify natin si Lord sa pamamagitan ng pasasalamat, pagpupuri sa Kanya. At magugulat kayo, aalisin kayo ng Lord sa inyo pong kinalalagyan, problema o sitwasyon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At muli tinuruan mo kami na dapat sanayin namin ang aming sarili na magpasalamat. Kasi isa pala ito sa mga sikreto upang kami po ay maging malakas spiritually. Turuan mo kami na huwag magreklamo. Sa halip, lagi kaming magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. At kung ano man yung pinagdadaanan ng aking mga kapatid ngayon sa kanilang buhay, dalangin ko, magpasalamat pa rin sila sa iyo, Panginoon, dahil alam namin itong maglalagay sa amin sa sentro ng iyong kalooban. Yan pong aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.